Pasko na, pero bakit parang impyerno ang mundo? Iniwan ako ng asawa ko sa gitna ng bagyo, tuguan at naghihingalo para lang samahan ang kabit niyang buntis din. Akala nila ay katapusan ko na, pero nagkakamali sila. Ang bawat patak ng luha ko ngayon ay magiging lason sa inyong dalawa. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng dilubyo, isang bilyonaryong may madilim na nakaraan ang magliligtas sa akin? Handa na ba silang harapin ang bangungot na binuo nila? Pabigat ka lang sa buhay ko, Maribel. Kung pwede lang sanang lamunin ka na ng bagyong ito para matapos na ang kalbaryo ko sa iyo. Ang malamig na hanging nagmumula sa labas ay marahas na pumapasok sa basag na bintana ng lumang sasakyan. Nagdadala ng masaganang ulan na tila mga karayom na tumutusok sa balat. Namimilipit si Maribel sa likurang upuan, nakakapit ng mahigpit sa kanyang malaking tiyan. Bawat pag-ikot ng kanyang sinapupunan ay tila pagpunit sa kanyang laman, ngunit mas masakit ang mga salitang binitawan ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Nandilim ang kanyang paningin, hindi dahil sa kawalan ng ilaw sa kalsada, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng matinding kirot. Ang kanyang asawang si Ricardo ay nakatayo sa labas. Walang pakialam sa ulang bumabasa sa katawan nito. Nakatingin sa kanya ng may pandidiri at matinding galit. Ang nakakapasong liwanag mula sa isang marangyang SUV ang humati sa kadiliman ng highway. Huminto ito sa mismong harapan nila. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na figura na may dalang makapal na payong. Walang iba kundi si Valerie, ang babaeng tinuring ni Maribel na parang tunay na kapatid. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Maribel ay hindi ang presensya ng kanyang kaibigan, kundi ang umbok sa tiyan nito na mas malaki pa sa sarili niyang dinadala. "Babe, ano ba? Ang tagal mo naman dyan sa basurang sasakyan na yan. Nangangawit na ang baby natin," wika ni Valerie. Walang bakas ng awa sa kanyang perpektong nalagyan ng make-up na mukha. Ang tinig na yon ay sumaksak ng paulit-ulit sa dibdib ni Maribel. Ang kanyang asawa at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang panlilin lang na matagal na nilang ginagawa, ay tuluyan ng inilantad sa gitna ng walang awang dilubyo. Bakit nasa lugar na yon si Valerie sa ganitong oras? Tila ba nakaplano na ang lahat? Isang malagim na patibong na matagal nang inilatag upang tuluyan siyang iligpit. Walang maramdaman si Maribel, kundi ang paninigas ng kanyang mga kalamnan at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Pilit niyang iniangat ang kanyang mabigat na katawan, inilabas ang nanginginig na kamay sa pintuan ng sasakyan. "Ricardo, maawa ka. Manganganak na ako. Val, kaibigan kita. Bakit niyo ginagawa sa akin ito?" Usal niya. Ang kanyang mga luha ay sumasama sa ulang, patuloy na humuhugas sa kanyang namumutla at pagod na mukha. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagmamakaawa, isang marahas na puwersa ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang kalupitan ng kamay ni Ricardo ay nagtulak sa kanya pabalik sa malamig at basang upuan. Ang hapdi sa kanyang mukha ay mabilis, na nilamon ng pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Tiningnan lang siya ng lalaki nang may labis na pagkasuklam bago nito kinuha ang nag-iisang bag ni Maribel kung saan naroon ang kanyang kaunting pera at telepono. Iniwan nila siyang nakalugmok doon, walang kalaban-laban, habang ang mga pulang ilaw ng SUV ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang kainin ng malupit na gabi. Sa kabila ng labis na panghihina at pagdurugo, dahan-dahang hinaplos ng nanginginig na kamay ni Maribel ang kanyang sariling tiyan. Ang sakit ng pagtataksil ay pilit niyang isinantabi para sa natitirang dahilan ng kanyang buhay. "Patawad, anak. Patawad kung sa ganitong mundo kita dadalhin," bulong niya sa pagitan ng mga paghikbi na pinipigilan ng nanikip niyang dibdib. Isang matalim na liwanag mula sa kalangitan ang nagbigay ng panandaliang linaw sa masukal na paligid. Sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng kanyang papawalang ulirat,
Isang anino ng matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Maribel, ngunit bago siya tuluyang sakupin ng kawalan, naramdaman niya ang isang malamig at magaspang na kamay na maingat na humawak sa kanyang pulso. Sino ang lalaking ito at anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa pagmulat ng kanyang mga mata? Ang bawat paghinga ni Maribel ay tila isang pakikipagtuos, takamatayan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, ang tanging natitirang alaala ay ang lamig ng ulan at ang anino ng isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit nang dahan-dahang magmulat ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na highway ang bumungad sa kanya. Isang kisame na gawa sa madilim at mamahaling kahoy ang kanyang nakita. At ang amoy ng luma, ngunit malinis na silid, ay bumalot sa kanyang mga pandama. Ang init na nagmumula sa isang malaking tsiminea sa sulok ng silid ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang naninigas na katawan. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang sinapupunan ay nagpaalala sa kanya na ang laban ay hindi pa tapos. Isang malalim at baritunong tinig ang bumasag sa katahimikan ng silid. Huwag kang piliting bumangon. Ang bawat paggalaw mo ay lalong magpapahirap sa bata. Napalingon si Maribel sa direksyon ng boses. Doon, sa anino ng malalaking kurtina, nakatayo ang isang lalaking may matikas na tindig. Nakasuot ito ng itim na turtleneck at tila may dalang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Antonio, ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot at misteryo. Lumapit siya kay Maribel nang may matitigas na hakbang na hindi gumagawa ng ingay sa makapal na alpombra. Ang kanyang mga kamay, na tila sanay sa paghawak ng mahahalagang bagay, ay kumuha ng isang malinis na tela. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Ang tanging naibulalas ni Maribel sa gitna ng kanyang panghihina. Nasa loob ka ng aking tahanan, at ang anak mo, siya ay nagmamadaling makita ang mundong ito. Seryosong sagot ni Antonio. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mga mata ni Maribel, ngunit ang bawat kilos niya ay puno ng pagkalinga. Sa mga sumunod na sandali, ang marangyang silid ay naging saksi sa isang himala sa gitna ng trahedya. Walang doktor, walang kagamitang pang-ospital. Tanging ang determinasyon ng isang inang hiningan ng lahat at ang kalmadong ngunit mabilis na pagkilos ng isang estranghero. Ang sakit na naramdaman ni Maribel ay tila pagpunit sa kanyang buong pagkatao. Isang huling pagsubok bago ang bagong simula. Pinanghawakan niya ang kamay ni Antonio. Isang kamay na matigas ngunit nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa bawat pag-ire, sa bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, isinusuka niya ang lahat ng pait na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Isang matinis at malakas na tunog ang bumutas sa katahimikan ng gabi, higit na mas malakas kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Ang unang iyak ng isang sanggol. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Maingat na ibinalot ni Antonio ang maliit na sanggol sa isang malambot na kumot at dahan-dahang inilagay ito sa mga bisig ni Maribel. Ang init ng balat ng kanyang anak, ang maliliit na daliri na tila humahanap ng kalinga, ay nagdulot ng isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang ganti sa lahat ng nangapi sa kanya. Kailangang madala natin siya sa ospital, pabulong na sabi ni Maribel habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Umiling si Antonio habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga puno ay marahas na winawalis ng hangin. Ang kalsada ay sarado dahil sa mga natumbang puno at baha. Walang sasakyang makakadaan sa ngayon. Dito muna kayo. Ligtas kayo rito. May kakaibang lamig sa pananalita ni Antonio. Isang distansya na tila sinasadya niyang ilagay. Gayunpaman, hindi magawang matakot ni Maribel. Sa loob ng mansyong ito, nadarama niya ang isang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya sa piling ni Ricardo. Ngunit habang inililibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng silid, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa ibabaw ng isang antigong mesa sa tabi ng kanyang higaan,
May isang nakatayong litrato sa loob ng isang gintong frame. Bahagyang nanghina ang hawak ni Maribel sa kanyang anak nang makita niya ang mukha ng babae sa larawan. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, at maging ang paraan ng pagbagsak ng buhok nito, parang tumitingin si Maribel sa isang salamin. Ang babaeng yun sa litrato ay kamukhang kamukha niya. Tila ba sila ay iisang tao lamang na nagmula sa magkaibang panahon? Sino ang babaeng ito sa buhay ni Antonio? At bakit tila hindi aksidente ang pagkakaligtas sa kanya sa gitna ng dilim? Hindi dapat nadudumihan ang pangalan ng ating pamilya ng isang babaeng walang kwenta. Ricardo. Ang basura ay itinatapon, hindi kinakalkal. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Vega, ang liwanag mula sa malalaking chandelier ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga palamuting ginto sa bawat sulok. Ang hapagkainan ay nag-uumapaw sa mga pinakamahal na pagkain para sa Noche Buena. Isang litson na may malutong na balat, mga imported na keso at mamahaling alak. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, ang lamig ng kalooban ni Donna Gloria ay mas nangingibabaw pa kaysa sa aircon na bumabalot sa buong bahay. Nakaupo siya sa kabisera, ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay marahang humahawak sa isang kristal na baso ng wine. Sa tabi niya ay si Ricardo, na tila balisa, ngunit pilit na nagpapakita ng katapangan. At sa kabilang panig, si Valerie, na nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na nagpapakita ng kanyang malaking tiyan, ay masayang kumakain ng hamon na tila walang kinalaman sa krimeng naganap. Ilang oras lamang ang nakalilipas. Mami, ginawa ko na ang lahat. Iniwan ko na siya sa highway, sa tindi ng bagyong iyon at sa kalagayan niya. Siguradong hindi na siya sisikatan ng araw. Wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan na pilit itinatago ng isang mapait na ngiti. Ibinaba ni Donna Gloria ang kanyang baso sa ibabaw ng lamesa. Ang pagtama ng kristal sa porselana ay lumikha ng isang matunog at malinis na hudyat na tila isang hatol ng kamatayan. Siguraduhin mo lang, Ricardo, dahil kapag nalaman ng mga board members na ang asawa mo ay namatay sa gitna ng kalsada dahil sa kapabayaan mo, mawawala sa atin ang lahat. Pero kung lalabas na isang aksidente ang lahat at wala na siya, ang insurance policy na iniwan ng tatay mo para sa kanya ay mapupunta sa atin. Gagamitin natin yon para ayusin ang mga utang ng kumpanya. Tumingin si Donna Gloria kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal, tanging interes lamang. At ikaw, Valerie, siguraduhin mong ang batang iyan ay magdadala ng swerte sa pamilyang ito. Hindi ko kailangan ng isa pang pabigat sa bahay na ito. Don't worry, Tita Gloria. I know my place. At mas mahal ko si Ricardo kaysa sa Maribel na yon. I'll make sure everything is perfect for our future. Sagot ni Valerie. Ang kanyang tinig ay puno ng tamis na tila laso na dahan-dahang kumakalat. Ang tawanan ng tatlong tao sa loob ng silid ay nangingibabaw. Isang masangsang na tunog ng pagtataksil na tila lumalapastangan sa kabanalan ng gabi ng Pasko. Para sa kanila, ang buhay ni Maribel ay isang numero lamang, isang sagabal na kailangang burahin para sa kanilang sariling kaginhawaan. Walang bakas ng budhi, walang kahit isang panalangin para sa babaeng naglingkod sa kanila ng tapat sa loob ng maraming taon. Donna Gloria leaned forward, her face illuminated by the soft glow of the candles, making her look like a predator waiting for its prey. Ricardo, bukas na bukas din, asikasuhin mo ang mga papeles. I want her declared missing or deceased as soon as possible. Ang pera ay hindi dapat naghihintay. Ngunit ang katahimikan ng kanilang marahas na pagdiriwang ay biglang bumasag ng ang telepono sa bulsa ni Ricardo ay maglabas ng isang sunod-sunod na hudyat. Nagkatinginan ng mag-ina. Kinuha ni Ricardo ang aparato at tiningnan ng screen. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula dahil sa alak ay biglang namutla. Tila ba ang lahat ng dugo ay pinalis ng isang malamig na hangin. Ano yon? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Donna Gloria.
Ang kanyang boses ay muling naging matalim. Mommy, tumatawag ang mga tauhan na ipinadala ko sa highway. Nauutal na sagot ni Ricardo. Sabi nila, nakinakita na raw nila ang lumang kotse, nakabaon sa putik at wasak ang mga bintana. Tumigil si Ricardo sa pagsasalita. Ang kanyang lalamunan ay tila tinuyuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, dahilan upang bahagyang tumunog ang mga kubyerto sa kanyang tabi. At ano? Patay na ba siya? Sigaw ni Donna Gloria, nawawalan na ng pasensya. Napalunok si Ricardo at tumingin sa kanyang ina nang may matinding takot sa kanyang mga mata. Sabi nila, walang tao sa loob ng kotse, Mami. Walang bangkay. Tanging ang mga bakas ng dugo sa upuan ang naiwan. Pero si Maribel, nawawala siya. Ang baso ng wine na hawak ni Donna Gloria ay bahagyang nayanig. Nagdulot ng maliliit na alon sa madilim na likido nito. Sa gitna ng marangyang mansyon, ang katahimikan ay naging mas mabigat pa kaysa sa bagyo sa labas. Kung buhay si Maribel, ang kanilang perpektong plano ay magiging isang malagim na bangungot na susunog sa kanilang lahat. Ang bawat hibla ng sidang kumot na bumabalot kay Maribel ay tila isang maling panaginip. Sa loob ng maraming taon, sa piling ni Ricardo, nasanay siya sa mga gabi kung kailan ang tanging nagbibigay ng init sa kanya ay ang manipis na kumot na may mga tahi-tahing tagpi. Ngunit dito, sa loob ng silid na ito, sa mansyon ni Antonio, ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya ng isang mundong ni sa pangarap ay hindi niya inakalang mararating. Ang bango ng lavender at mamahaling kahoy ay nagahalo sa hangin. Tila pilit na binubura ang lansa ng dugo at pait ng ulan mula sa kanyang gunita. Ang marahang pagbukas ng mabigat na pintong nara ay gumising sa katahimikan ng silid. Pumasok si Antonio na may dalang tray ng mainit na sabaw. Ang usok na nagmumula sa mangkok ay marahang humahalo sa malamig na liwanag ng umaga na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina. You need to eat! Hindi ka lalakas kung hindi mo pipilitin ang sarili mo, wika ni Antonio. Ang kanyang tinig ay nananatiling patag, tila isang dagat na walang alon, ngunit ang paraan ng paglapag niya ng mangkok sa tabi ng higaan ay puno ng pag-iingat. Bakit niyo po ginagawa ito, Peppa Mom? Pabulong na tanong ni Maribel habang tinitingnan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa tabi niya. I'm just a stranger. Isang babaeng nakita niyo lang sa tabi ng kalsada. Wala akong pambayad sa lahat ng ito. Tumayo si Antonio ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng mga bulsa ng kanyang itim na pantalon. Sa mundong ito, hindi lahat ng bagay ay binabayaran ng pera, Maribel. Minsan, ang utang na loob ay mas mabigat pa kaysa sa ginto. Tumingin si Maribel sa malayo at isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang yumaong ina. Naalala niya kung paano ito nagkandara pa sa paglalaba para sa ibang tao. Tinitiis ang pamamaga ng mga kamay dahil lamang sa utang na loob sa pamilya ni Donna Gloria na nagpahiram sa kanila ng pambili ng gamot noon. Ang salitang iyon, utang na loob, ay tila isang tanikalang matagal nang nakagapos sa kanyang leeg. Ito ang dahilan kung bakit siya nanatili kay Ricardo sa kabila ng lahat ng pananakit nito. Ito ang dahilan kung bakit siya naging sunod-sunuran. Ayoko na pong magkaroon ng utang na loob sa kahit kanino. May pait na sabi ni Maribel. Ang utang na loob ay madalas nagiging kulungan. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Antonio, tila isang kidlat na sandaling tumama sa madilim na langit. Kung ganoon, huwag mo itong tingnan bilang utang. Tingnan mo ito bilang pagkakataon. A chance to survive and a chance to take back what was stolen from you. Hindi lubos na maunawaan ni Maribel ang lalaking ito. Ang kanyang karangyaan ay nakakalula, ngunit ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay tila mas malalim pa kaysa sa kahirapan ni Maribel. Bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang marahas at sunod-sunod na pagtama ng mabigat na bagay
sa malaking pintuan sa ibaba. Ang mga tinig ng mga lalaking nag-uusap ng malakas ay umalingaw-ngaw hanggang sa itaas, nagdadala ng isang pamilyar na kaba sa dibdib ni Maribel. Mabilis na lumapit si Antonio sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. "It's the police," malamig niyang wika. Namilog ang mga mata ni Maribel at naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. "Ang pulis? Pero bakit? Wala akong ginagawang masama. Hindi ikaw ang may kasalanan, kundi ang asawa mo," sagot ni Antonio habang muling bumabaling sa kanya. Ricardo filed a report. Pinaparatangan kanyang nagnakaw ng malaking halaga ng pera at mahahalagang alahas bago ka tumakas sa gitna ng bagyo. "He's claiming you're a thief, Maribel, at kasama niya ang mga pulis para kunin ang ninakaw mo at ang anak mo." Nabitawan ni Maribel ang baso ng tubig na hawak niya at ang pagkabagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagdurog ng kanyang kapayapaan. Ang tubig ay mabilis na kumalat sa makapal na alpombra, tila mga luha ng kawalan ng pag-asa. Napayakap siya ng mahigpit sa kanyang sanggol habang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot at galit. Ang bawat yabag ng mga sapatos na paakyat sa hagdanan ay tila mga martilyo na tumitibok sa kanyang ulo. Ricardo, hindi pa ito tapos sa kanya. Gusto siyang tuluyan nitong ibaon sa putik, sirain ang kanyang dangal, at kunin ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Doon, sa pagitan ng dalawang unipormadong pulis, nakatayo si Ricardo. May isang mapait at mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nanghihinang asawa. "Nandito ka lang pala, Maribel. Akala mo ba matatakasan mo ang pagnanakaw na ginawa mo sa pamilya ko?" Wika ni Ricardo, ang kanyang tinig ay puno ng huwad na lungkot. Para sa mga pulis, "Officer, iyan ang asawa ko. At iyang sanggol na yan. Kailangang makuha natin siya bago pa siya mapahamak sa kamay ng isang kriminal." Tumingin si Maribel kay Antonio, humihingi ng tulong, ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatayo sa tabi ng bintana. Tila isang estatwang walang emosyon. Sa gitna ng paninira at kasinungalingan, muling naramdaman ni Maribel ang malamig na haplos ng kawalan ng katarungan. "Ilabas mo ang bata, Maribel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam nating lahat na hindi mo kayang alagaan ang anak natin sa kalagayan mong iyan." Ang tinig ni Ricardo ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng silid. Nakatayo siya sa paanan ng kama, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala na tila isang maskarang isinuot para sa mga pulis na nasa kanyang likuran. Ang bawat salitang binibitawan niya ay tila isang mabilis na paghila sa natitirang katinuan ni Maribel. Sa harap ng mga awtoridad, pinalalabas niyang siya ang biktima, ang asawang tapat na niloko at ninakawan ng isang babaeng nawawala sa sariling isip. Niyakap ni Maribel ang kanyang sanggol nang mas mahigpit. Naramdaman niya ang marahas na pagtibok ng kanyang puso na tila ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. "Kasalanan mo ang lahat ng ito, Ricardo. Iniwan mo ako sa gitna ng bagyo. Muntik na kaming mamatay ng anak mo." Ang sigaw ni Maribel, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Kulang sa puwersa upang pakinggan ng mga lalaking nakatayo sa harap niya. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Ricardo habang nakatingin sa mga pulis. "Nakikita niyo na, officer? She's hallucinating again. Sabi ko naman sa inyo, depressed siya at hindi na alam ang katotohanan sa imahinasyon. I'm doing this for her own good. Kailangan niyang magpagaling sa isang institusyon habang nasa maayos na pangangalaga ang baby." Ang isa sa mga pulis ay humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Mrs., may formal na reklamo laban sa inyo. Ayon sa report, kinuha niyo ang mga alahas at pera ng pamilya De La Vega bago kayo umalis. Mas mabuting ibigay niyo muna ang bata sa ama nito para hindi na lumala ang sitwasyon."
Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila isa-isang pinuputol ng malupit na kamay ng kawalan ng katarungan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng anumang masasandalan, ngunit ang lahat ay tila bumabaligtad laban sa kanya. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking pinaglingkuran niya ng buong puso, ang siya mismong humuhukay ng libingan para sa kanyang dangal. "Officer, wala akong kinuha. Siya ang nagnakaw ng buhay ko." Pabulong na wika ni Maribel. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang namumutlang pisngi. Ang panghihina ng kanyang katawan ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang kagustuhang lumaban. Ngunit bago pa man mahawakan ng pulis ang kumot ng sanggol, isang mabigat at awtoritanyong tinig ang bumasag sa tensyon ng silid. "Bitawan niyo ang balak niyong gawin. Walang aalis sa bahay na ito nang wala ang pahintulot ko." Si Antonio, na kanina pa tahimik na nakamasid mula sa bintana, ay dahan-dahang humakbang patungo sa gitna ng liwanag. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na biglang lumukob sa buong silid, dahilan upang mapatigil maging ang mga pulis. Ang kanyang mga mata, na tila mga kristal na kasing lamig ng yelo, ay nakatuon ng direkta kay Ricardo. "Sino ka ba? Nakikialam ka sa usaping pamilya?" Bulyaw ni Ricardo, bagaman halata ang kaba sa pag-atras ng kanyang mga paa nang mapansin ang matikas na tindig ni Antonio. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Antonio. Isang ngiti na hindi nagbibigay ng saya, kundi ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ng higaan ni Maribel at ipinatong ang kanyang kamay sa sandalan ng kama. Tila isang proteksyon na walang sino mang pwedeng bumali. "Pamilya?" Nakakatawang marinig iyan mula sa isang lalaking nagtapon sa kanyang asawa sa gitna ng baha. Wika ni Antonio, ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa bawat kasinungalingan ni Ricardo. Tumingin siya sa mga pulis nang may matatag na tingin. "Officer, nagkakamali kayo ng pinaniniwalaan. Ang babaeng ito ay hindi nagnakaw ng kahit ano." "At paano mo naman nasisiguro yan?" Hamon ni Ricardo. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. "Wala kang alam sa relasyon namin." Tinitigan siya ni Antonio ng matagal. Isang tingin na tila binabasa ang bawat madilim na sulok ng kaluluwa ni Ricardo. Pagkatapos, sa harap ng lahat, ibinaling niya ang kanyang paningin kay Maribel nang may malalim at makahulugang emosyon. "Dahil bago pa man maganap ang gabing sinasabi niyo, ang babaeng ito ay bahagi na ng buhay ko." Pahayag ni Antonio na ikinagulat ng lahat sa silid. Itinuwid niya ang kanyang tayo at muling hinarap ang mga pulis. "Asawa ko siya sa harap ng katotohanang matagal niyo nang itinatago. At sa batas ng bahay na ito, sino mang magtangkang humawak sa kanya o sa anak ko ay kakailanganing dumaan sa akin." Namilog ang mga mata ni Maribel sa narinig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng gulat. Alam niyang isang kasinungalingan ang lahat, ngunit sa gitna ng dilubyo ng kanyang buhay, ang pahayag na yon ni Antonio ay tila isang huling kanlungan. Ngunit sa likod ng kaligtasang ito, isang tanong ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Ano ang magiging kapalit ng proteksyong ito mula sa isang lalaking halos hindi niya kilala? "Hindi pa tayo tapos, Maribel. Tandaan mo, hindi mo alam kung anong klaseng demonyo ang pinasok mo sa buhay mo." Ang sigaw ni Ricardo ay unti-unting nanghina habang pilit siyang inalalayan ng mga tauhan ni Antonio palabas ng mansyon. Ang bawat salita niya ay tila mga huling patak ng ulan mula sa isang lumilipas na bagyo. Maingay, ngunit wala ng lakas na manira. Nang tuluyang sumara ang mabigat na pintong nara sa ibaba, ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Ngunit ito ay isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa ingay ni Ricardo. Nakatayo pa rin si Antonio sa tabi ni Maribel. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng panandaliang proteksyon.
Ngunit nagdadala rin ng maraming katanungan. Dahan-dahang binaling ni Maribel ang kanyang paningin sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang nakakapit sa kumot ng kanyang anak. Bakit niyo po sinabi iyon? Bakit niyo sinabing, asawa niyo ako? You don't even know me. We are nothing. Hindi agad sumagot si Antonio. Lumakad siya patungo sa isang maliit na cabinet at kumuha ng isang basong tubig. Pagkatapos ay iniabot ito kay Maribel. Ang kanyang mga kilos ay maingat. Tila bawat galaw ay pinag-isipan ng mabuti. It was the only way to keep them from taking the child. In this country, status and power speak louder than the truth. At sa ngayon, ang kailangan mo ay ang proteksyon ng aking pangalan. Pero may kapalit ito, di ba? Tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay puno ng hinala. Ang buhay ay nagturo sa kanya na walang libre sa mundong ito. Ang bawat kabutihan ay laging may nakatagong interes. No one helps for free, Mr. Antonio. Ano ang gusto niyo sa akin? Naupo si Antonio sa isang antigong upuan sa tapat ng kama. Sa unang pagkakataon, ang kanyang matitigas na mata ay bahagyang lumambot. Ngunit may bakas ng matinding galit sa likod nito. I want the same thing you want, Maribel. Justice. O mas tamang sabihin na paghihiganti. Ang pamilya de la Vega, lalo na si Donna Gloria, ay matagal nang may utang sa akin. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Tumayo ang balahibo ni Maribel sa narinig. Ang kaisipang ang kanyang pagkakaligtas ay bahagi ng isang mas malaking plano ay nagdulot ng panibagong takot sa kanyang dibdib. Gagamitin niyo po ako? Gagamitin niyo kami ng anak ko para sa galit niyo. I am offering you a contract, Maribel. Seryosong tugon ni Antonio. I will provide you with everything. Security, education, a career, and the power to destroy the people who stepped on your dignity. In return, you will be the face of my campaign against the De La Vegas. You will be the woman they thought they could kill, but instead will be the one to bring them down. Hindi kita pipilitin. Ang pinto ay bukas kapag kaya mo na. Pero tandaan mo, sa sandaling lumabas ka rito ng mag-isa, sisiguraduhin ni Gloria na hindi mo na muling makikita ang araw. Si babaybo, abadan di babanbong big. Tumingin si Maribel sa kanyang anak, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa masalimuot na mundong ginagalawan ng kanyang ina. Naramdaman ni Maribel ang pagpintig ng kanyang sugat, hindi lamang sa katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang pumili. Ang manatiling biktima na palaging tumatakbo o ang maging isang sandata sa kamay ng isang misteryosong lalaki. Sa sumunod na ilang araw, sinimulan ni Antonio ang paghubog kay Maribel. Hindi ito madali. Ang bawat pagtayo ni Maribel ay tila isang pakikipagbuno sa kanyang sariling kahinaan. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang galit sa mga mata ni Antonio, tila ba nahahawa siya ng lakas nito. Tinuruan siya nitong magsalita nang may paninindigan, ang huwag nang yumuko sa harap ng kahit sino. Ang dating mahinhin at sunod-sunurang Maribel ay dahan-dahang kinakain ng isang babaeng puno ng determinasyon. Isang hapon, habang lula ng sasakyan ni Antonio para sa isang check-up sa isang malayo at eksklusibong ospital, huminto sila sa isang intersection. Sa di kalayuan, nakita ni Maribel ang isang pamilyar na SUV. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makilala niya ang plate number. Iyon ang sasakyan ni Valerie. Maingat na pinagmasdan ni Maribel ang paligid. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling walang masyadong karatula, maliban sa isang maliit na logo ng isang kilalang fertility clinic. Nakita niyang bumaba si Valerie. Balot na balot ang mukha ng isang malaking scarf at nakasuot ng madilim na salamin. Nagmamadali itong pumasok sa loob, tila ayaw na may makakita sa kanya. Bakit siya nandoon? Pabulong na tanong ni Maribel sa kanyang sarili. Ang pagkakaalam niya, ayon sa ipinagmamalaki ni Valerie, ay ilang buwan na itong buntis at nasa maayos na kalagayan. Bakit ito palihim na pupunta sa isang fertility clinic
Sa kabila ng sinasabi nitong perpektong pagbubuntis, isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Maribel. Isang lihim na tila mas madilim pa sa pagtataksil na naginawa sa kanya. Kung ang bata sa sinapupunan ni Valerie ang kaisa-isang dahilan kung bakit ito tinanggap ni Donna Gloria, ano ang mangyayari kung malaman nilang may itinatagong malaking kasinungalingan ang babaeng ito? Sa bawat paglipas ng mga araw sa loob ng mansyon, ang pakiramdam ng pagiging bilanggo ni Maribel ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Ang mga pasilyong dati ay tila nakakatakot at malamig ay nagsisimula nang magkaroon ng buhay dahil sa bango ng bagong ligo na sanggol at ang mahinang pag-awit ni Maribel ng mga oyay sa gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyang ibinibigay ni Antonio, may isang bahagi ng puso ni Maribel ang nananatiling balisa, ang bahaging hindi sanay na tumatanggap ng walang ibinibigay na kapalit. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng hanging dumaan sa mga puno sa labas, nagpasya si Maribel na bumaba sa kusina. Sa tulong ng mga katulong na sinama ng Rosa, nakahanap siya ng mga sangkap na matagal na niyang hindi nahahawakan. Galapong, gata, at asukal. Sa gitna ng malawak at modernong kusina, sinimulan ni Maribel ang paggawa ng bibingka, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng tunay na kahulugan ng tahanan bago pa man dumating ang mga De La Vega sa buhay niya. Ang usok na may bango ng nasusunog na dahon ng saging ay dahan-dahang gumapang sa mga pasilyo, hanggang sa marating nito ang silid-aklatan kung saan madalas maglagi si Antonio. Hindi nagtagal, ang matikas na tindig ng lalaki ay lumitaw sa pintuan ng kusina. Nakasuot siya ng isang malambot na gray na sweater. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, na nagbibigay sa kanya ng isang anyong mas tao kaysa sa seryosong bilyonaryong nakilala ni Maribel. "I didn't know you could bake." Puna ni Antonio. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Lumapit siya at kinuha ang amoy ng bagong lutong kakanin. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Maribel. Ang init mula sa oven ay humahalo sa kaba sa kanyang dibdib. "Ito lang po ang kaya kong ibigay, Mr. Antonio. Wala po akong pera para pambayad sa lahat ng tulong nyo. This was my mother's recipe." Sabi niya, ang pagkain ay gamot sa pusong sawi. Kumuha si Maribel ng isang hiwa at inilagay ito sa isang maliit na porselanang pinggan. Inabot niya ito kay Antonio. Habang kinukuha ng lalaki ang pinggan, bahagyang nagkadikit ang kanilang mga daliri. Ang init mula sa balat ni Antonio ay tila isang kuryenteng gumapang sa braso ni Maribel, dahilan upang mapatigil siya sa paghinga ng ilang sandali. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naririnig niya sa kanyang sariling mga tainga. Naupo si Antonio sa silya at tumitig sa bibingka bago ito tinikman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. "My wife. She used to love traditional Filipino food, pero hindi siya marunong magluto. She was always the one eating and I was the one watching her enjoy it." Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Antonio ang kanyang yumaong asawa ng kusang loob. Tumingin si Maribel sa kanya ng may pakikiramay. "Kaya niyo po ba ako tinulungan? Dahil baka mukha ko siya." Sandaling tumigil si Antonio. Ang kanyang mga mata ay naging mapungay habang nakatingin sa kawalan. "At first, yes, your face was like a ghost haunting me. But the more I watch you, Maribel, the more I realize you are nothing like her. She was fragile, easily broken by the world. Pero ikaw, sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa'yo, narito ka pa rin. You are fighting, and that makes you different." Dahan-dahang tumayo si Antonio at lumapit kay Maribel. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman ni Maribel ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang noo. Itinaas ni Antonio ang kanyang kamay.
at marahang inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Maribel. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa pisngi ni Maribel ay tila isang pangako ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Nanatili silang ganoon ng ilang sandali, nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Tila may mga salitang hindi kayang bigkasin, ngunit malinaw na nararamdaman. Ngunit ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang nabasag nang pumasok ang gwardya ng mansyon. May dalang isang maliit na package na balot sa madilim na plastic. "Sir, iniwan po ito sa gate. Para daw po kay Mrs. Maribel." Kumalas si Maribel mula sa pagkakalapit kay Antonio. Ang kanyang puso ay muling binalot ng kaba. Maingat na kinuha ni Antonio ang package at binuksan ito sa ibabaw ng lamesa. Ang laman nito ay nagdulot ng isang matinding panlalamig sa buong katawan ni Maribel. 12 ng mga litrato ang bumagsak sa lamesa. Mga litrato ni Maribel habang natutulog sa silid, habang naglalakad sa garden ng mansyon, at maging ang mga litrato niya habang nakasakay sa sasakyan. Sa bawat litrato, may mga pulang X na nakaguhit sa kanyang mukha. At sa huling bahagi ng package, may isang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. "Kahit saang impyerno ka magtago, susunugin kita, Maribel." Ang panginginig ng mga kamay ni Maribel ay hindi na mapigilan. Ang bawat litrato ay tila isang paalala na ang mga mata ni Ricardo at Gloria ay nakamasid sa bawat galaw niya, at ang pader ng mansyon na akala niya ay ligtas ay tila gumuho sa isang saglit. "Wala ka ng silbi, Ricardo. Isang pirma na lang na wala pa ang kontrata dahil sa kapabayaan mo." Ang tinig ni Donna Gloria ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng silid tanggapan. Ang makapal na folder ng mga dokumento ay bumagsak sa lamesang nagdulot ng isang tuyot at malakas na hudyat ng pagkabigo. Nakatayo si Ricardo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mukha ay namumula sa halong hiya at galit. Ang pagkatalo sa malaking business deal na yon ay tila unang bitak sa pader ng kapangyarihan ng mga De La Vega. "Mami, hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Bigla na lang umatras ang mga investors. Sabi nila, may mas magandang offer silang natanggap mula sa isang hindi kilalang kumpanya." Paliwanag ni Ricardo, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na ikinukubli ang panginginig sa loob ng kanyang mga bulsa. "Hindi kilalang kumpanya o sadyang mahina ka lang?" Bulyaw ni Gloria. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, tila ibinabaon ang bawat salita sa pagkatao ng kanyang anak. "At ikaw, Valerie, bakit ang laki ng hinihingi mong pera sa linggong ito? Hindi ba't binigyan na kita para sa check-up mo?" Pumasok si Valerie sa silid, bit-bit ang isang mamahaling designer bag, ngunit bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. "Tita, kailangan ng baby ang best care, ang bitamina, ang mga tests. Hindi po biro ang gastos sa klinik na pinupuntahan ko. Gusto niyo naman pong maging healthy ang apo niyo, di ba?" Tinitigan ni Donna Gloria ang tiyan ni Valerie ng matagal. Isang kakaibang hinala ang dahan-dahang gumagapang sa isipan ng matandang babae. Naalala niya si Maribel, ang babaeng kahit kailan ay hindi humingi ng kahit isang sentimo para sa sarili. Ang babaeng ang tanging hiling ay ang pagmamahal ni Ricardo. Kumpara kay Valerie na bawat galaw ay may katumbas na presyo, ang pagkakaiba ay tila isang malalim na bangin. "Siguraduhin mo lang na totoo ang lahat ng gastos na yan, Valerie." Malamig na banta ni Gloria. "Dahil kapag nalaman kong niloloko mo ang pamilyang ito, sisiguraduhin kong sa kalsada ka rin pupulutin." Samantala, sa mansyon ni Antonio, ang takot ay tila isang makapal na hamog na hindi maalis-alis sa puso ni Maribel. Ang mga litratong may pulang X ay nananatiling nakakalat sa kanyang isipan, tila mga multong nagpapaalala na kahit anong ganda ng kanyang paligid, ang panganib ay nasa labas lamang ng pinto. "Huwag mong hayaang kainin ka ng takot mo, Maribel. Iyan ang gusto nilang mangyari," wika ni Antonio habang tinitingnan ang mga tauhan niyang naghihigpit ng seguridad
sa paligid ng bakod. Paano ako hindi matatakot, Antonio? Alam nila kung nasaan ako. Alam nila ang bawat kilos ko. Pabulong na sagot ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Tila doon humuhugot ng kaunting lakas. Isang malakas na pagtulak sa malaking gate ng mansyon ang narinig mula sa intercom sa loob ng bahay. Ang boses ng isang lalaking lasing at puno ng pait ay umalingaw sa speaker. Maribel! Labas! Alam kong nandiyan ka sa loob kasama ang kabit mo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo ang pera namin. Sigaw ni Ricardo mula sa labas. Ang tunog ng kanyang mga kamay na pilit na niyayanig ang bakal na gate ay tila mga kulog na nagdadala ng masamang balita. Mabilis na tumayo si Antonio. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Stay here, Maribel. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maribel mula sa monitor ng CCTV ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang si Ricardo ang nandoon. Sa likuran ng sasakyan ni Ricardo, may isa pang figura na nakatayo sa dilim. Isang taong hindi nakikialam sa pagsigaw ni Ricardo, kundi nakatitig lang sa bintana ng silid ni Maribel. Isang aninong tila may dalang mas malaking banta kaysa sa lasing na asawa. Sino ang taong iyon na kasama ni Ricardo? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki para makuha ang kaisa-isang bagay na magliligtas sa kanya mula sa pagkakalubog sa utang? Akala mo ba ay naging prinsesa ka na dahil lang nakatira ka sa mansyon ng isang matandang bilyonaryo? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, Maribel, amoy basura ka pa rin. Ang boses ni Valerie ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa maingay na paligid ng pampublikong pamilihan. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, ang alikabok at amoy ng mga sariwang paninda ay humahalo sa tensyong namumuo sa pagitan ng dalawang babae. Nakatayo si Maribel habang bitbit ang isang basket ng mga sangkap para sa kanyang bibingka, ang kanyang munting simula para sa sariling kalayaan. Sa harap niya, si Valerie ay mukhang isang dayuhan sa gitna ng palengke, nakasuot ng mamahaling bestida at nakapayong pa ang isang katulong sa kanyang likuran. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang basket. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal na panahong kinimkim na galit. Tiningnan niya si Valerie mula ulo hanggang paa, ang wad na ningning ng mga alahas nito at ang mapagmataas na tingin na tila ba pag-aari nito ang mundong tinatapakan nila. Nandito ka sa palengke, Valerie. Huwag kang umasta na tila nasa palasyo ka. Mahinahong sagot ni Maribel, bagaman ang bawat hibla ng kanyang boses ay may dalang bigat ng paninindigan. Anong kailangan mo sa akin? Humakbang pasulong si Valerie. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. I am here to remind you of your place. Isang pirasong basahan lang ang tingin sa iyo ni Ricardo. At ang batang iyan, siguradong magiging kasing pobre mo rin siya. Baka nga hindi rin siya magtagal sa mundong ito dahil sa malas na dala mo. Ang pagbanggit ni Valerie sa kanyang anak ay tila isang mitya na sumunog sa huling pasensya ni Maribel. Ang bawat pangungutya, ang bawat pananakit, at ang pag-iwan sa kanya sa gitna ng bagyo ay nagbalik sa kanyang gunita sa loob ng isang saglit. Hindi na siya ang Maribel na nakayuko at laging humihingi ng tawad sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa isang iglap, ang kanang palad ni Maribel ay lumipad sa hangin. Ang tunog ng marahas na pagtama ng balat sa pisngi ni Valerie ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, dahilan upang mapatigil ang lahat ng mga tao sa pamilihan. Ang ulo ni Valerie ay bahagyang tumagilid sa tindi ng puwersa at ang kanyang hawak na mamahaling salamin ay nahulog sa semento. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Maribel at ang ugong ng mga langaw sa malapit na tindahan ng isda. Ang pisngi ni Valerie ay mabilis na namula. Tila ba ang dugo ay nagtipon-tipon sa lugar kung saan dumapo ang galit ni Maribel. Iyan ay para sa lahat ng kasinungalingan mo.
Banta ni Maribel, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. At kung bibigkasin mo pa uli ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig, titiyakin kong hindi lang sampal ang matatanggap mo. Nanginginig sa hiyang naramdaman si Valerie habang nakatitig sa kanya ang mga tao. Ang kanyang perpektong anyo ay naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng puot at paghihiganti. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na tila isang hayop na nasugatan. Lumalaban ka na ngayon. Ha? Pabulong na wika ni Valerie. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na? You have no idea what I'm capable of, Maribel. If I can leave you to die in a storm, I can easily make that baby disappear from your arms. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao sa narinig. Ang banta ni Valerie ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na tila ba wala itong anumang budhi na natitira. Habang pinapanood ni Maribel ang pagtalikod ni Valerie, naramdaman niya ang muling paninikip ng kanyang dibdib. Isang tanong ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Valerie para mapanatili ang kanyang posisyon sa mga Delaveaban mo? Sa Svea, lalo na't alam ni Maribel ang lihim na pagbisita nito sa fertility clinic. Ang bawat butil ng bigas na maingat na ibinabad at giniling ni Maribel ay tila mga pira-piraso ng kanyang nakaraan na dahan-dahang binubuo muli. Sa isang maliit na bakanting lote sa gilid ng mansyon ni Antonio, itinayo ang isang munting dampa na gawa sa kawayan at nipa, ang Maribel's Traditional Bibingka. Hindi ito isang marangyang panaderya, ngunit ang bango ng nagbabagang uling at ang nanunuot na tamis ng gata ay tila isang magnet na humihila sa mga taong dumadaan sa kalsada bawat madaling araw. Dito, sa harap ng nagbabagang hurno, natagpuan ni Maribel ang isang lakas na hindi kailanman naibigay sa kanya ng marangyang buhay sa piling ng mga De La Vega. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa mga dahon ng saging. Ang kanyang pawis ay hindi na dahil sa pagtakbo mula sa pananakit, kundi dahil sa marangal na paggawa. Ang sarap talaga ng luto mo, Maribel. Lasang-lasa ang pagmamahal, puri ng isang suki habang tinatanggap ang mainit na kakanin na may itlog na maalat at keso sa ibabaw. Salamat po. Balik po kayo, sagot ni Maribel nang may matamis na ngiti. Ang kanyang tindig ay tuwid na, ang kanyang mga mata ay wala na ang dating lungkot, na tila isang aninong laging nakabuntot. Sa di kalayuan, nakatayo si Antonio sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik na nagmamasid. Hindi siya lumalapit, ayaw niyang makuha ang atensyon ng mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Alam niyang hindi lang pagkain ang iniluluto ni Maribel. Iniluluto nito ang kanyang sariling kalayaan. Sa tuwing nakikita niyang tumatawa si Maribel habang karga ang kanyang anak, sa gitna ng trabaho, nararamdaman ni Antonio ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang halo ng saya at pangungulila sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang katahimikan ng tagumpay ni Maribel ay muling nabulabog ng isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ng kanyang dampa. Ang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay naglantad sa matalim at mapanghusgang mga mata ni Donna Gloria. Ang matandang babae ay hindi bumaba. Tila ayaw madumihan ang kanyang mamahaling sapatos ng alikabok ng kalsada. Masyado ka na yatang nagiging kampante sa munting laro mo, Maribel. Wika ni Donna Gloria, ang boses ay tila isang tuyot na dahon na naglalabas ng lason. Akala mo ba ay makukuha mo ang respeto ng mga tao sa pamamagitan ng pagtitinda sa tabi ng daan? You are making a fool of yourself, and you are embarrassing our family name. Wala na po akong kinalaman sa pamilya niyo, Donna Gloria. Matapang na sagot ni Maribel habang hindi pinuputol ang titig sa matanda. Ang pangalang De La Vega ay tinapon niyo kasama ko sa highway. Ngayon, ang pangalang gamit ko ay ang pangalan ng aking ina. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Gloria.
Naglabas siya ng isang puting sobre mula sa kanyang bag at itinapon ito sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng mga bagong luto na bibingka. Inside that envelope is a check, isang halaga na hindi mo kikitain sa buong buhay mo kahit ubusin mo pa ang lahat ng uling sa mundo. Take the money, take your child and leave this province. Maglaho ka na parang bula at wag mo nang subukang guluhin ang anak ko at si Valerie. Tiningnan ni Maribel ang sobre, pagkatapos ay muling tumingin kay Gloria. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at, sa harap ng matanda, ay pinunit-punit ito sa maliliit na piraso hanggang sa maging tila mga puting talulot na nalaglag sa lupa. Hindi nabibili ng pera niyo ang katahimikan ko, Donna Gloria. At lalong hindi nito mababayaran ng buhay na muntik niyo nang nakawin sa amin ng anak ko. Wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang bundok. Ang mukha ni Donna Gloria ay nanginig sa galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang babaeng itinuring niyang basura. Pagsisisihan mo ito, Maribel. Tandaan mo, ang apoy na ginagamit mo sa pagluluto ay maaari ring maging apoy na susunog sa lahat ng pinaghirapan mo. Nang umalis ang sasakyan, naiwan ang isang mabigat na pakiramdam sa hangin. Ipinagpatuloy ni Maribel ang paggawa. Ngunit ang banta ni Gloria ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Maribel sa loob ng mansyon ni Antonio, isang kakaibang amoy ang gumising sa kanyang diwa. Hindi ito ang mabangong usok ng dahon ng saging. Ito ay ang masangsang at nakakasuffocate na amoy ng nasusunog na kawayan at plastik. Mabilis na bumangon si Maribel at tumingin sa bintana. Ang kanyang munting dampa, ang kanyang pangarap, ay nilalamon na ng dambuhalang kulay kahel na mga dila ng apoy. Ang marahas na paglalagablab ay tila isang halimaw na sumasayaw sa dilim, kinakain ang bawat kawayan at bawat gamit na pinaghirapan niyang ipunin. Ang bakery ko! Ang anak ko! Sigaw ni Maribel. Bagaman ang kanyang anak ay ligtas sa kanyang tabi, ang tanging nasa isip niya ay ang pagkawasak ng kaisa-isang bagay na nagbigay sa kanya ng dignidad. Tumakbo siya palabas, ngunit huli na ang lahat. Ang init ng apoy ay humahampas sa kanyang mukha at ang mga abo na lumilipad sa hangin ay tila mga itim na luha ng kanyang pagkabigo. Sa gitna ng naglalagablab na dampa, nakita niya ang isang anino ng tao na mabilis na tumatakbo palayo, nawawala sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naglumuhod si Maribel sa damuhan habang pinapanood ang kanyang munting simula na nagiging abo. Sa gitna ng liwanag ng apoy, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait at isang panibagong uri ng galit. Ang apoy na ito ay hindi siya susunugin. Ito ang magsisilbing ningas na uukit sa kanyang puso para sa isang paniningil na walang kapatawaran. Ang bawat piraso ng itim na uling na dumidikit sa palad ni Maribel ay tila mga labi ng kanyang pangarap na wala ng buhay. Sa gitna ng nagbabagang abo ng kanyang munting dampa, hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata, kundi ang tuyot at matalim na hapdi ng isang pusong tuluyan ng naging bato. Ang bango ng bibingka ay napalitan ng masangsang na amoy ng pagkatalo, ngunit sa ilalim ng kanyang mga paa, nararamdaman niya ang init ng lupa na tila nagbibigay sa kanya ng isang babala. Ang apoy na pumatay sa kanyang kabuhayan ay siya ring apoy na magbibigay liwanag sa kanyang paghihiganti. Huwag mong subukang damputin ang mga abo, Maribel. Marumi na ang mga yan. Ang hanapin mo ay ang kamay na humawak sa mitya. Wika ni Antonio na nakatayo sa kanyang likuran. Ang anino nito ay mahaba at matatag. Tila isang proteksyon laban sa madilim na gabi. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Hinarap ang lalaki nang may paninindigang hindi kailanman nakita ni Antonio noon. Alam ko kung kaninong kamay iyon, Antonio. Pero hindi sapat ang alam ko lang. Kailangan kong makita ang bawat hibla ng kanilang kasalanan hanggang sa wala na silang matagwang. Pumasok sila sa loob ng mansyon
kung saan ang malamig na liwanag ng mga screen sa silid-aklatan ni Antonio ay nagbibigay ng isang anyong teknikal at seryoso. Ipinakita ni Antonio ang isang digital na mapa na may mga pulang guhit. "This is the GPS log of your old car from that Christmas night." Paliwanag ni Antonio, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang punto sa highway. "Dito kanila iniwan. But look at this. Bago pa sila huminto sa tapat mo, tumigil na ang sasakyan ni Valerie sa parehong lugar, 10 minuto, bago ka dumating. Hindi aksidente ang pagkikita niyo roon, Maribel. It was a calculated murder attempt. Hinintay nilang lumala ang lagay mo bago sila tuluyang umalis." Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tuldok sa mapa ay tila isang saksi sa kalupitan ni Ricardo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Inilabas ni Antonio ang isang lumang talaarawan na may kupas na pabalat na balat. Ang diary ng yumaong asawa ni Donna Gloria. "I found this inside the vault that your father-in-law kept secretly." Dito nakasulat ang lahat ng pandaraya ni Gloria. Patuloy ni Antonio, si Gloria ang pumatay sa sarili niyang asawa sa pamamagitan ng dahan-dahang paglason para makuha ang kontrol sa kumpanya. At ang insurance policy na hinahabol nila sa'yo? It's not just a small amount. It's the only thing keeping the De La Vega Empire from collapsing. Baon na sila sa utang, Maribel. Ang mansyon nila, ang mga lupain, lahat iyon ay nakasanla na. Binuklat ni Maribel ang mga pahina at ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang pamilyang itinuring niyang banal ay binuo pala sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng mga dokumento, may isang liham na nahulog, isang liham na nagmula sa fertility clinic na binisita ni Valerie. Nanlaki ang mga mata ni Maribel habang binabasa ang nilalaman nito. Ang bawat letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang paningin. "This can't be true," pabulong niyang wika. "It is true, Maribel," tugon ni Antonio. "Valerie was never pregnant with Ricardo's child. Ang tiyan niya, it's a sophisticated prosthetic. At ang mga ultrasound pictures ay peke. She's been using that pregnancy para makuha ang tiwala ni Gloria at mapakasalan si Ricardo. Pero ang mas malalim na sikreto, Valerie was once a victim of Ricardo too. 10 taon na ang nakalilipas, binuntis siya ni Ricardo at pinilit na ipalaglag ang bata na naging sanhi para hindi na siya muling magkaanak pa. She's not just a mistress. She's a woman who chose to become a monster because a monster broke her first. Nabitawan ni Maribel ang papel at ang pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagguho ng lahat ng kanyang paniniwala. Ang babaeng itinuring niyang kaaway ay isa palang salamin ng kanyang sariling pait. Ngunit pinili nitong pumatay kaysa maghilom. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang kasinungalingan ng pagbubuntis ni Valerie, ang insurance fraud ni Gloria, at ang tangkang pagpatay ni Ricardo. Hinarap ni Maribel si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng ningas. "Hindi ko lang sila sisirain, Antonio. I want them to watch as everything they built, their name, their wealth, and their lies, burns down to the ground, just like what they did to my bakery." "Then we start tonight," malamig na sagot ni Antonio habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Maribel, isang hudyat ng kanilang alyansang binuo sa gitna ng puot at katarungan. Ang bawat hiyas na nakakabit sa malalaking chandelier ng mansyong De La Vega ay tila mga matang nakamasid sa bawat panauhing dumarating. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak, ngunit para kay Maribel, na nakatayo sa labas ng malaking pintuang ginto, ang amoy na nangingibabaw ay ang amoy ng pagkabulok ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Suot ang isang mahabang bestida na kulay esmeralda. Ang kulay ng buhay na sumibol mula sa abo. Hindi na siya ang Maribel na duguan at nanginginig sa highway. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang matikas na leeg at ang mga hikaw na diamante
na tila mga bituing nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Antonio, ang kanyang matatag na sandigan, na nakasuot ng isang itim na tuxedo na tila baluti ng isang mandirigma. Handa ka na ba? Pabulong na tanong ni Antonio. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa siko ni Maribel, isang haplos na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na kaba. Higit pa sa handa, Antonio, tugon ni Maribel, ang kanyang tinig ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nang bumukas ang mga pinto at i-anunsyo ang kanilang pagdating, ang ingay ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay natuon sa dalawang figurang pumasok. Si Donna Gloria, na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga alkalde at negosyante, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay naningkit, tila hindi makapaniwala, na ang babaeng itinapon niya sa basurahan ay nagbabalik na tila isang reyna. Sa kabilang dako, si Ricardo at Valerie, na magkahawak kamay habang ipinagmamalaki ang tagapagmana. Sa loob ng tiyan ni Valerie ay tila nakakita ng isang multo. Ang baso ng alak sa kamay ni Ricardo ay bahagyang nayanig, dahilan upang ang pulang likido ay tumalsik sa kanyang puting barong. Maribel, pabulong na wika ni Ricardo, ang kanyang lalamunan ay tila tinuyuan. Happy anniversary, Donna Gloria. Happy celebration, Ricardo. Valerie? Bati ni Maribel habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Anong ginagawa mo rito? Hampas lupa ka? At paano mo nagawang pumasok sa pamamahay ko? Bulyaw ni Donna Gloria, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad sa harap ng kanyang mga bisita. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang isinukli ni Maribel. Nandito ako para magdala ng reglo. Isang katotohanang matagal niyo nang ipinagkait sa publiko. Wala kaming kailangan mula sa'yo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Sigaw ni Valerie. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan, tila pilit na itinatago ang isang lihim. Bakit ka natatakot, Valerie? Takot ka ba na malaman nila ang tungkol sa klinik na palihim mong pinupuntahan? Tanong ni Maribel. Ang boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat ng panauhin. Naglabas si Antonio ng isang makapal na folder at dahan-dahang binuksan ito. Kumuha si Maribel ng isang dokumento. Isang medical report na may opisyal na selyo. Ito ang medical history ni Valerie. Pahayag ni Maribel. Dito nakasulat na 10 taon na ang nakalilipas, dumanas siya ng isang operasyon na naging sanhi upang hindi na siya muling magkaanak. At ito, inilabas ni Maribel ang isa pang papel. Ang resulta ng pagsusuri mula sa fertility clinic noong nakaraang linggo. Walang sanggol sa sinapupunan mo, Valerie. Ang lahat ng ito, ang tiyan mong yan, ay isang huwad na palabas para makuha ang yaman ng mga De La Vega. Isang sama-samang singhap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin kay Valerie. Kasinungalingan yan. Peke ang mga papel na yan. Hysterikal na sigaw ni Valerie. Ngunit sa tindi ng kanyang galit at kaba, hindi niya napansin na ang adhesive na humahawak sa kanyang prosthetic na tiyan ay nagsimulang lumuwag dahil sa kanyang pawis at marahas na paggalaw. Sa harap ng lahat, ang umbok sa kanyang tiyan ay dahan-dahang bumaba, tila isang tahi na bumibigay hanggang sa mahulog ito sa sahig. Isang piraso ng silikon at tela ang bumagsak sa paanan ni Ricardo, naglalabas ng isang tuyot na tunog ng pagkakalantad. Ang mukha ni Donna Gloria ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang dangal ay gumuho sa isang saglit sa harap ng pinakamataas na lipunan. Si Ricardo ay napasandal sa lamesa. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot sa tindi ng hiya at panlilinlang na ginawa sa kanya ng babaeng ipinalit niya kay Maribel. Iyan ang pamilyang ipinagmamalaki niyo,
Wika ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ricardo. Isang pamilyang binuo sa panloloko. Ngayon, sino sa atin ang basura, Ricardo? Ang puot sa mga mata ni Ricardo ay tuluyan ng lumampas sa katinuan. Ang kanyang pagkatao ay nadurog at sa gitna ng kanyang pagkabaliw, mabilis niyang binuksan ang drawer ng isang lamesa sa kanyang tabi at inilabas ang isang itim na bagay. Ang tunog ng pagpasa ng bakal at ang pag-angat ng baril ay nagdulot ng hiyawan sa buong silid. Itinutok ni Ricardo ang dulo ng baril sa dibdib ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasugatan at wala nang balak pang mabuhay. Kung hindi ka magiging akin, Maribel, walang magmamay-ari sa'yo. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Nanatiling nakatayo si Maribel, walang takot na nakatingin sa dulo ng kamatayan, habang si Antonio ay mabilis na humakbang upang harangan ang bala. Ang bawat segundo sa loob ng Mansyong de la Vega ay tila naging isang oras sa tindi ng tensyong bumabalot sa silid. Ang dulo ng baril na hawak ni Ricardo ay nanginginig. Tila ba ang bigat ng bakal ay sumasalamin sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa kabila ng panganib, hindi kumukurap si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Isang lalaking ngayon ay mukhang isang ligaw na hayop na wala nang matatakbuhan. Bago pa man maidiin ni Ricardo ang gatilyo, mabilis na humarang ang matikas na katawan ni Antonio sa harap ni Maribel. Ang bawat kalamnan ni Antonio ay naninigas, handang tanggapin ang anumang hagupit para lamang sa kaligtasan ng babaeng dahan-dahan nang bumuo ng puwang sa kanyang puso. Ngunit ang inaasahang tunog ng kapahamakan ay hindi nagmula sa baril. Sa halip, ang malalaking pinto ng mansyon ay marahas na bumukas para sa pagpasok ng mga armadong alagad ng batas. Ang pagkislap ng mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay humalo sa ningning ng mga chandelier, nagbibigay ng isang anyong mapanganib at maputla sa buong paligid. Ang bawat hakbang ng mga pulis ay tila mga hudyat ng katapusan para kay Ricardo. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal na pumulupot sa kanyang mga kamay, ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Ricardo at ang kanyang mahinang paghikbi, isang tunog ng isang taong tuluyan nang nadurog ang pagkatao. Ilang buwan ang lumipas at ang entablado ng labanan ay nalipat mula sa mansyon patungo sa malamig at seryosong silid ng hukuman. Ang amoy ng lumang papel at ang formal na atmosfera ay nagbibigay ng bigat sa bawat salitang binibigkas. Nakaupo si Maribel sa tabi ng kanyang abogado. Suot ang isang simpleng puting baro, isang simbolo ng kanyang hangaring magkaroon ng malinis na simula. Sa kabilang panig, si Ricardo ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa tindi ng stress at pait. Ang pinakamatinding sandali ng paglilitis ay nang tumayo si Donna Gloria sa witness stand. Inaasahan ng lahat na ipagtatanggol niya ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit ang ambisyon at ang pagnanais na iligtas ang sariling balat ay mas nangingibabaw sa pusong ina ng matanda. I had no idea, Your Honor. Simula ni Donna Gloria, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na walang kahit anong emosyon. Hindi ko alam na kaya palang gawin ni Ricardo ang mga bagay na yon. Ang pagnanakaw, ang tangkang pagpatay. Lahat ng yon ay sarili niyang desisyon. My son has become a stranger to me. I disown him and his actions for the sake of our family's remaining honor. Ang mga salitang iyon ay tila mas matalim pa kaysa sa anumang bala na tumama kay Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang ina nang may matinding pait. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng katotohanan, napagtanto ni Ricardo na sa mundong binuo nila ni Gloria, walang puwang ang tunay na pag-ibig, tanging interes lamang ang nagbubuklod sa kanila.
Ang huling saksi ay ang driver ng isang delivery truck na nagkataong dumaan sa highway noong gabing iniwan si Maribel. Ang kanyang pagsasalaysay tungkol sa nakita niyang isang babaeng nangingisay sa sakit habang ang isang SUV ay mabilis na humaharurot palayo ay naging huling pako sa krus para kay Ricardo. Ang mga digital na ebidensya ng GPS na ipinakita ni Antonio ay lalo pang nagpatibay sa planadong krimen. Matapos ang mahabang oras ng paghihintay, ang katahimikan sa loob ng korte ay naging mas malalim nang tumayo ang hukom para basahin ang hatol. Ang bawat pagpintig ng puso ni Maribel ay tila naririnig niya sa kanyang sariling mga tainga. Based on the overwhelming evidence and testimonies presented, simula ng hukom, ang bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. The court finds Ricardo de la Vega guilty of frustrated parricide and fraud. For the sake of the welfare of the child, full custody is hereby granted to the mother, Maribel. Furthermore, a significant portion of the De La Vega estate is awarded to the plaintiff as reparations for the damages incurred. Ang pagbagsak ng kahoy na gavel sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang tuyot at malakas na tunog na tila tumapos sa maraming taon ng paghihirap ni Maribel. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang naglandas sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Humarap siya kay Antonio na nasa likuran niya. Ang lalaki ay may isang tipid na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, ang laban ay tapos na. Napanalunan ni Maribel ang kanyang dangal, ang kanyang anak, at ang kanyang kinabukasan. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Nagbibigay ng pag-asa na ang bawat sugat ay may pagkakataon pang maghilom. Nang bawat rehas na bakal sa loob ng piitan ay tila isang malupit na bilang ng mga pagkakamaling nagawa ni Ricardo. Ang sikat ng araw na sumisilip sa maliit at mataas na bintana ay hindi nagdadala ng init, kundi isang malamig na paalala ng kalayaang tuluyan na niyang iwinaksi. Nakaupo si Ricardo sa gilid ng kanyang semento na higaan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling relo, at ginto ang hinahawakan, ngayon ay magaspang at puno ng dumi ng realidad. Wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Ang nangingibabaw ay ang masangsang na amoy ng pagsisisi at ang amoy ng luma at basang semento. Ang marahas na pagdikit ng bakal sa bakal sa tuwing isinasara ang mga pinto sa koridor ay tila isang paulit-ulit na hatol na wala ng katapusan. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, bit-bit ang isang lumang maleta na may sirang zipper. Naglalakad si Valerie sa ilalim ng malamig na ambon. Ang kanyang pulang bestida ay may mga mantsa na ng putik at ang kanyang sapatos ay pudpud na ang takong. Wala na ang kanyang mga katulong, wala na ang kanyang marangyang sasakyan, at wala na ang huwad na umbok sa kanyang tiyan na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapangyarihan. Huminto siya sa tapat ng isang basurahan at doon ay nakita ang isang piraso ng kawayan, tila isang alaala ng dampa ni Maribel na ipinasunog niya. Naramdaman niya ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Napagtanto niya na sa huli, siya ay naging isang pira-pirasong basura rin sa buhay ng mga De La Vega, itinapon ng wala ng pakinabang. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng tadhana. Nagpapaalala na ang binuo niya sa kasinungalingan ay gumuho rin sa isang iglap. Samantala, sa loob ng silid tanggapan ng Hacienda de la Vega, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang naghihintay na manakmal. Nakaupo si Donna Gloria sa kanyang paboritong upuan. Pilit na pinananatili ang kanyang tuwid na tindig. Ngunit ang kanyang mga mata ay pununo ng takot habang nakatingin sa lalaking nasa kanyang harapan. Si Antonio ay nakatayo sa gitna ng silid. May hawak na isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magwawakas sa lahat. Hindi mo ito pwedeng gawin, Antonio. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga De La Vega sa loob ng ilang henerasyon. Nanginginig ang boses ni Donna Gloria. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang sedang bestida.
Ang lupang ito ay pag-aari na ng bangko dahil sa laki ng utang mo, Gloria. At ang bangkong yon ay binili ko na noong nakaraang buwan. Malamig na tugon ni Antonio. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na palaso na tumatama sa puso ng matanda. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. 10 taon na ang nakalilipas. At ito ang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maribel. Isang tuyot na tawa ang pinakawalan ni Antonio habang inilalapag ang foreclosure notice sa ibabaw ng lamesang narra. May 2 oras ka para lisanin ang mansyong ito. Ang mga gamit na kinuha mo sa pamamagitan ng pandaraya ay mananatili rito bilang bahagi ng danyos perwisyo. Ang pagbagsak ng katauhan ni Donna Gloria ay tila isang dambuhalang puno na nabuwal. Naglumuhod siya sa harap ni Antonio. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng katotohanan, ngunit hindi na siya nilingon pa ng lalaki. Sa huling pagkakataon, nilisan ni Antonio ang Hacienda de la Vega nang hindi man lang tumitingin sa likuran. Kinagabihan, bumalik si Maribel sa mansyon ni Antonio. Bitbit ang kanyang anak at ang balita ng kanyang panalo sa korte. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Handa nang simula ng isang bagong kabanata kasama ang lalaking nagligtas sa kanya. Ngunit pagpasok niya sa malawak na silid tanggapan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katahimikan at ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Walang Antonio na naghihintay sa kanya. Ang mansyon ay tila nawalan ng kaluluwa. Sa ibabaw ng antigong mesa sa silid-aklatan, nakita ni Maribel ang isang puting sobre. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon sa isang pamilyar at matatag na sulat kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham at ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang haplos ng hangin na nagdadala ng kalungkutan at pag-asa. Maribel, ang laban mo ay tapos na. Nahanap mo na ang katarungang matagal mong hinangad. Ngunit ang sarili kong mga anino ay hindi pa naglalaho. Kailangan kong lumayo upang ayusin ang mga sugat na hindi ko kayang gamutin sa tabi mo. Ang lahat ng meron ako rito, ang mansyong ito, ang mga lupain, ay sayo na. Simulan mo ang buhay na nararapat para sayo at sa iyong anak. Huwag mong hintayin ang isang lalaking hindi pa buo ang pagkatao. Ngunit tandaan mo, kahit sa ang sulok ng mundo ako mapadpad, ang amoy ng iyong bibingka at ang tatag ng iyong puso ang mananatiling tanging liwanag sa aking dilim. Nabitawan ni Maribel ang liham at ang pagbagsak nito sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pamamaalam. Ang kanyang mga luha ay muling naglandas. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa isang lalaking naging higit pa sa isang tagapagligtas. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng malawak na mansyon. Yakap-yakap ang kanyang anak. Habang ang tanong kung kailan sila muling magkikita ay tila isang hanging umiikot sa loob ng tahimik na silid. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay may dalang kakaibang ginto, nagbibigay ng ningning sa mga dahon ng saging na nakapaligid sa isang malawak at modernong gusali. Maribel's Hearth. Hindi na lamang ito isang munting dampa, kundi isang tanyag na pasyalan na kung saan ang bango ng bagong lutong bibingka at puto-bumbong ay umaabot hanggang sa kabilang bayan. Dito, ang mga manggagawa ay mga kababaihang tulad ni Maribel na dumanas din ng hirap. Binibigyan niya ng pagkakataong tumayo sa sariling mga paa. Nagpasya si Maribel na magmaneho patungo sa kalsadang naging saksi sa kanyang pinakamadilim na gabi. Sa gitna ng mahabang highway, itinabi niya ang kanyang sasakyan. Ang hangin ay sariwa, malayo sa masangsang na amoy ng baha at takot noong gabing iniwan siya ni Ricardo. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang pagsipsip ng lupa sa huling liwanag ng araw. Wala na ang pait,
Wala na ang galit na tila apoy na tumutupok sa kanyang katinuan. Ang natira ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng kawalan. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Pabulong niyang wika sa hangin, tila isang panalangin dahan-dahang lumilipad patungo sa kalangitan. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon na ngayon ay puno na ng mga bulaklak at halakhak ng kanyang lumalaking anak. Napansin ni Maribel ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang pagpintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, tila isang tambol na nagbabadya ng isang mahalagang balita. Isang itim na sasakyan ang nakaparada at doon, nakasandal sa pintuan nito, ay isang lalaking may matikas na tindig na tila ba hinding-hindi na mabubura sa kanyang gunita. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Si Antonio. Ang kanyang muka ay hindi na kasing talim ng dati. Ang mga mata niyang dati ay puno ng dilim, ay mayroon na ngayong bakas ng isang mahabang paglalakbay patungo sa paghilom. Ang kanyang suot ay simple na lamang, tila tinalikuran na ang mabigat na baluti ng kanyang kapangyarihan. You look beautiful, Maribel. Higit pa sa huli nating pagkikita, wika ni Antonio. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kalamnan ni Maribel. Bakit ngayon ka lang? 1 taon, Antonio. 1 taon akong nagtatanong sa hangin kung nasaan ka. Tugon ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manariwa sa luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng matinding pananabik. Humakbang si Antonio pasulong, binabawasan ang distansya sa pagitan nila hanggang sa maamoy ni Maribel ang pamilyar na bango ng lalaki, amoy ng ulan at ng kaligtasan. Inabot ni Antonio ang kamay ni Maribel at ang paglapat ng kanilang mga palad ay tila isang dugtungan ng 2 kaluluwang matagal na nawalay. Kailangan kong buuin ang sarili ko para maging karapat-dapat sa iyo, Maribel. Hindi bilang isang tagapagligtas at hindi bilang isang lalaking naghahanap ng paghihiganti. I wanted to come back as a man who can offer you a home, not just a shelter. Pabulong na tapat ni Antonio. Ang init ng kanyang hininga sa pisngi ni Maribel ay nagdulot ng isang kakaibang kilig na tila mga paru-parong nagliliparan sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang iniyuko ni Antonio ang kanyang ulo. Idinikit ang kanyang noo sa noo ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat gabing puno ng luha ay tila naging sulit para sa sandaling ito. Maribel, handa ka na bang simulan ang ating sariling kwento? Isang kwento na walang anino ng nakaraan, tanging liwanag lamang ng bukas? Hindi sumagot si Maribel sa pamamagitan ng salita. Sa halip, mas hinihigpitan niya ang hawak sa kamay ni Antonio, isang hudyat na sa gitna ng mundong mapanira. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na kanlungan. Ang sikat ng buwan na nagsisimulang sumilip ay tila isang basbas sa 2 pusong muling isinilang mula sa abo ng kanilang mga dumanas na dilubyo. Ang bawat bituin sa langit ng gabing iyon ay tila mga munting hiyas na ikinalat sa isang itim na pilus, nagbibigay ng liwanag sa isang mundong minsan nang binalot ng madilim na dilubyo. Noche buena na naman, ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy na nangingibabaw sa hangin ay hindi ang lansa ng ulan o ang masangsang na amoy ng putik, kundi ang nanunuot at nakakaginhawang bango ng bagong lutong bibingka at ang matamis na gata mula sa kusina ng Maribel's hearth. Sa gitna ng malawak na hardin ng mansyong naging kanlungan ng kanyang paghilom, nakaupo si Maribel habang pinapanood ang kanyang anak na si Esperanza. Ang bata, na ngayon ay matatag na ang mga hakbang, ay masayang hinahabol ang mga alitap-tap na tila sumasayaw sa ilalim ng mga puno ng nara. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang himig na nagpapatahimik sa lahat ng mga multo ng nakaraan. Wala na ang mga anino ng takot sa mga mata ni Maribel. Ang tanging naroon ay ang ningning ng isang inang nahanap
na ang kanyang paraiso sa gitna ng lupa. Dahan-dahang lumapit si Antonio sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay hindi na isang mabigat na pader, kundi isang mainit na yakap ng tadhana. Ipinatong ni Antonio ang kanyang kamay sa balikat ni Maribel at ang damdaming dinala ng haplos na yon ay sapat na upang malaman ni Maribel na hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng anumang bagyo. Iniisip mo pa ba sila? Pabulong na tanong ni Antonio. Ang kanyang tinig ay tila isang marahang hanging amihan na humahaplos sa pandama. Umiling si Maribel at sumandal sa dibdib ng lalaki. Hindi na para magtanim ng pait, Antonio. Naisip ko lang, ang pagpapatawad pala ay hindi tungkol sa paglimot sa ginawa nila. Ito ay tungkol sa pagputol ng tanikalang nag-uugnay sa akin sa kanilang kadiliman. Pinatawad ko na sila dahil masyado nang mahalaga ang kapayapaang mayroon ako ngayon para hayaan silang sirain uli ito. Tiningnan ni Maribel ang di kalayuan kung saan nakatayo ang dating Hacienda de la Vega na ngayon ay isa ng sentro para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang proyektong binuo nila ni Antonio. Ang kapangyarihang dating ginamit upang manakit ay ginagamit na ngayon upang magpagaling. Nahanap mo na ba ang binyen, Maribel? Muling tanong ni Antonio habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may malalim na pagsuyo sa mukha ng babae. Higit pa sa binyen, Antonio, nahanap ko ang sarili ko, tugon ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Antonio. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang pangakong walang hanggan. Ang gabing iyon sa highway ay hindi pala katapusan ng aking buhay. Iyon ang simula ng aking tunay na pagsilang. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw pa sa sikat ng buwan. Ang bawat tao ay dadaan sa sarili nilang bagyo, ngunit ang tunay na kalakasan ay wala sa pag-iwas sa ulan, kundi sa lakas ng loob na sumayaw sa gitna nito hanggang sa sumikat muli ang araw. Ang pag-ibig, kapag totoo at tapat, ay hindi ka kukulungin, kundi bibigyan ka ng pakpak upang lumipad pabalik sa iyong sariling dangal. Habang ang buong pamilya ay nagsasama-sama sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang bawat tibok ng puso ni Maribel ay isang awit ng pasasalamat. Ang isang gabing pagsilang ay hindi na lamang tungkol sa isang sanggol na isinilang sa gitna ng dilubyo, kundi tungkol sa isang babaeng muling nabuhay mula sa abo ng kanyang mga pangarap. Sa huli, ang pinakamagandang regalo ng Pasko ay hindi ang mga bagay na nakabalot sa papel, kundi ang pagkakataong magmahal muli ng walang takot at ang katarungang nahanap sa bisig ng tunay na kapayapaan.